Nako, mga banateros, mga kabiyaya, ito, breaking news. Breaking news, Video ni Marcos Jr. Hindi ko lang alam kung sa pagpupulburon ba. Hindi ko alam kung anong klaseng video ito. Nahawak ni Martin Romualdez. At text messages, mga chat, or Viber, Telegram, Signal. Basta, ang daming chat na ilalabas ni Martin Romualdez at ni Bersamin. Ako, nalalapit na. Ang talagang gusto ko talagang mapanood ay etong video. No? Video ng mag-asawa na ilalabas ni Martin Romualdez. Hindi ko lang alam kung ito ba ay sa pagpupulburon or sa pag-uutos niya na magnakaw etong ibang mga politiko sa kaban ng bayan. Nako, abangan natin to. Dito sa bidyong to, mga banateros, tatalakayin natin yan. Hihimayin natin yung kung totoo ba yan. At talagang nakakapanindig balahibo ito kasi kamakailan lang alam naman na natin na maraming talagang gustong ilabas itong iba't ibang mga video. Iba't ibang mga video na involved nga si Ngagba at si Ma'am Shitars. So, what's up mga banateros, mga kabiyaya? Isang mabiyayang araw ulit sa inyo. At ako nga pala nagbabalik, Jay Guevara, TV ng Banateros Brothers. So, ngayon na yung pag-uusapan natin ay itong video, text messages, audio message, or text messages na kahit saang social media platform. Mapa Viber, mapa Signal, Telegram, chat, no? Instagram siguro kasama pa. Basta maraming text messages na malapit ng ilabas. At kanino bang mga text messages to? Pero ang sinasabi nila ay dawit daw dito etong si Pangulong Bongbong Marcos at si Liza Araneta Marcos. Ang masaklap pa dito, baka kasama yung anak sa bidyong ito. Naku po. So yun, shoutout nga pala sa tattoo artist ko. Konti na lang. Konting pagtitiis pa at matatapos na. Medyo namamaga-maga pa siya. Ayan, matatapos na, konti na lang. Konting sakitan pa. Kaya hindi tayo nakapag-vlog kahapon. Dahil nga, tinatatuan ako. Gusto ko kasi matabunan na yung mga luma kong tattoo dahil 2019 pa yun. Araw pa ng panahon pa ng COVID yun, no? Talagang sobrang kupas na at sobrang pangit na. Parang napagkakamalan na kung dating priso. Mapriso ka. At ayun na nga mga banateros, mga kabiyaya, eto pong asawa ni VP Sara Duterte ay nagsampa na ho ng kaso laban ho dito sa mga taong idinadamay siya or pilit na idinidikit itong pangalan ng asawa ni VP Sara dito sa kanilang mga ibinabatong issue. At ito nga, babasahin natin, Asawa ni VP Sara nakapaghain na ng mga kaso laban sa BSP, AMLAC at ilang miyembro ng kamera. Nako, alam niyo, sa totoo lang, matagal na rin ho nating pinapanawagan yan kay Vice President Sara Duterte at nakumilos na. Kasi nga sobra na ho yung pagbibigay, no? Laging pinagbibigyan ni Sara. Sa totoo nga, katulad lang yan ni Trillanes, di ba? So kung dati pa kinasuhan na nila yan, pinakulong na nila, di sana hindi na nagkakalat ng dumi ngayon. 'Di ba? Sobrang nagkakalat si Trillanes ng dumi niya. Sobrang puro na lang kahayupan ng mga pinaggagawa. So ngayon, ito na nga yung sinasabi natin kay Vice President Sara Duterte na kumilos na at talagang kailangan niya ng labanan or hindi na siya kailangan magbingi-bingihan or parang wala siyang pakialam dito. Sa tutusin naman talaga,
wala naman talagang big deal itong mga taong to. Kaso nga lang, alam mo yun, yung pinupunto ko ay gusto kong labanan nila. Kasi tayo, nauna, okay naman yung justice system sa Pilipinas. Winawalang yalan talaga ng administrasyon. May Korte Suprema naman tayo, di ba? So, mas maganda na sampahan talaga sila ng mga kaso para madala at alam mo yun, yung matigil na rin itong mga pinagagawa nila sa pamilya ng Duterte at lalo na dito sa pamilya ni BP Sara at dito nga sa asawa niya. Ang sobrang nagtataka ako na ang layo-layo na nung asawa niya para idamay dito sa impeachment. Impeachment ang habol nyo kay Vice President Sara Duterte. Pero po tayo na pati yung asawa ni BP Sara, dinadamay nyo. Ano ba yan? Utos ba ni Luis yan dahil dun sa utang niyang 8 million? Na nabuking siya na may utang siyang 8 million. Kaya pati yung asawa ni BP Sara Duterte, dinadamay nyo na. So, ang kinasuhan pala ng asawa ni Vice President Sara Duterte ay Governor Eli Remolona Jr., AMLAC Executive Director Ronel Benaventura, at mga mambabatas. Ito, yung mga lagi nating napapanood ng mga mambabatas ng mga kupal. Na sila Congressman Luistro, Congressman Per Sibal Sendanya. Yung nakaganon yung bibig. Siya yun. Yung hirap na hirap kang panoorin siya sa monitor ng TV kasi nakatagilid yung mukha. Tapos si Chel Jokno, yung pinakamalaking ngipin sa lahat ng mga mambabatas, no? Lahat ata ng ngipin sa buong Pilipinas ay nakuha niya. Mukhang sinalo niya lahat ng umulan ng ngipin sa mundo. At ito ang pinaka-reyna ng kabubuhan, kung walang iba kundi si Laila de Lima. So deserve nila yan, alam nyo, deserve niya yan. Tsaka ito sinasabi, etong si Percy Paloma, etong si Percival, lalaking pangalan mo, bayot ka. Etong si Percival, mga banateros, mga kabiyaya, tawag dito, binabastos po ang Korte Suprema ngayon. May sinasabi siya na may sinasabi itong si Percy about sa Korte Suprema na ang tawag ko sa kaso na to ay MEMA, no? So MEMA lang daw tong kaso na to at parang sinasabi niya sa atin, maraming sinasabi about sa korte na kesyo doon daw yung takbuhan ng mga Duterte kapag nagigipit na, no? Unang-una, ang Korte Supreme, ang ating sandigang bayan ay po yan tawag dito, pangkalahatan yan. Isa ka mang sikat na personalidad, ordinaryong Pilipino ka man, or ikaw ay tawag dito, or kilalang tao. So wala pong wala pong tawag dito, wala pong mali diyan sa ginawa ng asawa ni Vice President Sara Duterte. Pag sinunod yung hiling nyo, tuwang-tuwa. Pero kapag kayo pag hindi nasunod yung kagustuhan nyo, galit na galit kayo. Ay, hindi tama yun. Kaya nga, nagkakaroon ng investigasyon Nagkakaroon ng investigasyon sa mga kasong pinag-uusapan sa Sandigang Bayan. Dahil nasa gitnaan sila. So, kung gusto nyo na kayo lang pwede pumunta doon, kayo lang pwede unang-una karapatan po ng bawat Pilipino na magsampa ng kaso. Kahit sino po, karapatan po nila. Kaya dapat hindi nyo mambaba. Ang tanga-tanga nyo naman, mga mambabatas kayo, bayot ka nga lang, Percy, pero kung ituring mo, etong korte, akala mo kasing bobo mo na. Shoutout na lang dito kay Attorney Jokno. Di ba, attorney ka? Bakit binabastos nyo yung Korte Suprema? Ba't parang hindi nyo pinapaniwalaan yung, or ba't parang minamaliit nyo yung Sandigang Bayan? Eto na rin. Pag-usapan na rin natin tong palaging laman ng mainstream media. Etong todo tangkol ang mainstream media dito kay Bernardo. No?
Si Bernardo na itinuturing ng palasyo na bayani. No, bayani na kasamahan nila sa pagnanakaw sa pera natin. Anak ng timang naman talaga. Pero alam ko, darating din ng panahon na lalabas din ang katotohanan. At etong si Bernardo ay isa din to sa manglalaglag kay Marcos Jr. bandang huli. Totoo yan. Unang-una kasi ganito yan. Kung sakali man talaga, halimbawa lamang po pero ako naniniwala kung walang kasalanan si Senator Chis Escudero at former Senator Bong Revilla. Kung naniniwala ko talaga yan, walang kasalanan yung dalawang yan. Alam kong pinag-iinitan lang yan dahil hindi nila napasunod sa kanilang kagustuhan. Pero isipin nyo maigi, bakit nandoon si former Senator Bong Revilla sa files ni Bernardo, pero doon sa files ni Cabral, wala naman si former Senator Bong Revilla. At ang masaklap pa dito, ayon sa interview namin kay Congressman Libiste, wala din si Bong Revilla doon sa mga hawak niyang files. Na alam naman natin na yung files ni Cabral ay nakay Congressman Leandro Libiste. So, pareha silang USEC ng DPWH. So, ibig sabihin, pare-parehas lang din sila ng mga files at dokumento na kung anong hawak ni Cabral, ganun din yung sa kanya. Sabihin na lang natin na medyo may pagkakaiba ng konti, pero halos tugma lang din at pare-parehas lang din naman lahat yan. Ang pinagtataka ko, bakit si Bernardo, itinuro niya si Revilla at kay Cabral, wala naman dun si Revilla, wala dun si Escudero. So talagang lubos ako nagtataka. At ang pinakamasama pa dito, dapat deserve ni Bernardo na makulong. Sa tutusin, mas deserve ni Bernardo na makulong kaysa kay former Senator Bong Revilla. Bakit? Kasi isa siya sa mga utusan ni Marcos Jr. at Martin Romualdez Saldico sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. Bilyon-bilyon po yung ibinulsa niyan. Tapos ngayon, sasabihin nila magbabalik sila ng 1 bilyon. Tanginang yan. Halos ilang trilyon ng hinahanap natin na pera na pondo ng taong bayan. Tapos ibabalik nyo sa amin, 1 billion. Ano yan? Bumili ako ng 1,000, sukli nyo sa akin, 500. Gago ka ba? Diba? Umutang ka sa akin ng 1,000, ibabayad mo sa akin 500. Katarantaduhan naman ata yun. Kaya mga banateros, mga kabiyaya, tignan nyo maigi yung galawan ng ibang mainstream media. Hindi ko nababanggitin kung sino yung mga network na yan, yung mga ibang mainstream media dyan, na araw-araw na nagpo-post about kay Bernardo. No, talagang pinapamukha nilang bayani si Bernardo dahil sa pagkakaalam natin, ayon sa aking panaginip, yung mga files na hawak ni Bernardo ay nandun ang pangalan ni Sandro Marcos, Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez at Bongbong Marcos Jr. Kaya siguro, kung totoo man yung panaginip ko na yan at nababalitaan ko na yan, malamang sa malamang, hindi na tayo nagtataka bakit binibaby sila ngayon, di ba? Ang galing nyo, di ba? Yan, gusto nyong palabasin. Gustong palabasin ni Martin Romualdez, Senator Chis Escudero ang mastermind sa flood control scam. Paano? Putangin na congressman ka na dating naging House Speaker, sa Congress dumadaan yung pera. Sa inyo dumadaan yung mga pondo. Paano mahahawakan ni Senator Chis Escudero yun? Napakalaking katarantaduhan naman ata nun. At tungkol nga dito sa kaso or sa issue ni Senator Chis Escudero, hindi kaya pinapaikot-ikot na naman tayo? Hindi kaya kunwari lang ang awayan na nagaganap kay Remulla at kay Martin Romualdez? Hindi kaya ganun? Kasi, sa totosin, pwede nila kasi itong gawin Kunwari, mag-aaway si Remulla at si Martin Romualdez. Kunwari, sasampahan ng kaso si Martin Romualdez. Tapos bandang huli, hindi naman siya matutumbok ng kaso na yon. Dahil yun nga, gawa-gawa lang nila. Para kapag kinasuhan nila si Senator Chis Escudero ng plunder, kagaya ng sinasabi ni Remulla,
walang gagamitin nila yung salitang, bakit? Kinasuhan din namin si Romualdez, kaso hindi napatunayan na guilty siya. Hindi kaya ganun, no? Hindi, napaisip lang din ako, At napanood ko din yung vlog ni Banat Bay na halos parehas kami nang naiisip na, alam mo yun, na hindi kaya palabas na naman to. Kunwari, nag-aaway-away sila para pag kinasuhan nila si Senator Chis Escudero at may katwiran sila sa tao na, kinasuhan din namin si Romualdez kaso hindi napatunayan na may sala siya. Hindi kaya ganyan ang mangyayari bandang uli. Naku po. Medyo katakataka lang. Alam nyo, hanggang ngayon medyo naguguluhan pa rin ako dito sa mga nangyayari. Pero depende na lang kapag inilabas ni Martin Romualdez yung mga alas niya laban kay Marcos Jr. Yun siguro talagang mapapaniwala tayo doon. At kapag sinabi ni Martin Romualdez na adik si Marcos Jr., isa pa yun. Pwede na. Pangalawa, kapag nilabas ni Marcos Jr., pag tinumbok na mismo, talagang sasabihin ni Martin Romualdez na ang kasama niya sa pagnanakaw sa gobyerno, sa kapondo ng bayan, ay ang kanyang pinsan, pwede na. Mapapaniwala. Pero ngayon medyo katakataka Iba yung diskartihan nila Kasi pwede talagang mangyari yun na kakasuhan si Chis Escudero, si Romualdez, tapos madidismiss yung kaso kay Romualdez, aandar naman or aakyat naman yung kaso kay Senator Chis Escudero. Aba, pwedeng mangyari yun. Alalahanin natin, Oo. Ang ombudsman ay tuta ni Romualdez at Marcos Jr. Diba? So, napakaganda nga naman talaga na strategy na pagmukain sa taong bayan na kunwari ay ginigipit na ni Boying Remulla etong si Chis Escudero. Kunwari kakasuhan, kunwari nag-aaway sila. Pero ang puntirya talaga nila at gusto nilang mangyari ay palabasin na patas ang... Kasi pwede yan susumbat nila, patas kami na nag-imbestiga. Sinampa namin ng kaso si Romualdez, kaso mababaw yung kaso, kaya hindi siya nakulong, hindi siya makukulong. Kaso, kaya si Senator Chis Escudero lang yung nadikdik or makukulong. Kaya nga medyo nakakakaba Nakakakaba dahil, alam mo yun, katulad na lang yan. Sa totoo lang, may isang senador na niligtas at ang pinalit ay si former Senator Revilla. Ang kapalit nun ay pananahimik niya. Simulat sa poll na dinikdik na si Senator Bong Revilla, kung matatandaan nyo, simulat sa poll na dinikdik na or ginipit na itong si Senator Bong Revilla, biglang nawala itong senador na to. Biglang nanahimik. Samantalang dati ang ingay-ingay nito. Diba? Ang ingay-ingay nitong senador na to, lalo na nung nakulong pa itong si former Senator Bong Revilla, hindi na nagsalita itong senador na to. Hindi kaya ganito rin ang gagawin kay Senator Chis Escudero? Parang palalabasin lang na si Romualdez ay damay sa pagsampa ng kaso or sa pagkulong. Pero bandang huli, yung isa lang talaga ang makukulong or masasampa ng kaso. Naku po. Talaga nga naman. Matindi ang galit Tsaka ito, isipin nyo. Kung si Martin Romualdez, na pangalanan niya nga si Chis Escudero, bakit hindi kayang pangalanan ni Martin Romualdez yung pinsan niya kung talagang magkagalit na talaga sila? Diba? Kung talagang nagkakagirian na. O sige, sabihin na natin na may tampuhan na. May tampuhan na or may asaran na yung magpinsan. Pero, yung kay Remulla kasi, yun ang nakakalito. Yun ang nakakakaba. Iba yung nakikita kong diskarte ni Remulla.
Kasi kahit naman na etong si Remulla ay durugin niya si Romualdez, malamang sa malamang may magre-react dyan. Alam naman natin na sanggan dikit ni Romualdez si Lisa Araneta Marcos. Kaya malamang sa malamang hindi rin papayag yun nakasuhan ng plunder etong si Martin Romualdez. Kayo, ano sa tingin nyo? Tapos isa pang gumulo sa utak ko, etong balita na pagpapapris ng account ni Romualdez na halos appeals freeze 30 million Forbes Park Mansion 35 bank account linked to Martin Romualdez. Kailangan hingyan natin sila ng mga dokumento dito kung totoo to, na ipinraise ang account ni Martin Romualdez. Kasi talagang ito talaga ay deserve ni Martin Romualdez sa ma-freeze yung account niya. At tawag dito at etong pera na to. Kaso minsan nakakapagtaka dito, pwede nilang gawin, ipi-freeze yung mga account ni Martin Romualdez, tapos kukunin ng, sabihin na natin kahit si Boying Remulla or ng gobyerno, ipiprease yung account ni Romualdez, kukunin yung mga laman doon, ibabalik din sa kanya. So, isa din yun sa nakikita kung pwede nilang gawin na scripted ngayon. At tayo na, trillion ho ang nawawalang pera ng taong bayan. Una-una, nasa 8 na or going to 9 trillion na po ang utang ng Pilipinas na nadagdag ha. Simula po nung administrasyon ni Pangulong Duterte. So nasa 8 trillion na po ang halos nadagdag. So asan na yon? Tapos yung nawawala pang pera ng 2023, 2024 at 2025 ng mga pondo. Oo, hindi pa nakakalikot or hindi pa nabubuksan ang 2023 National Budget at 2024 National Budget. Paulit-ulit ko nga sinasabi sa inyo nga ni na kung nagnakaw sila nung 2025 National Budget, what if pa ng 2023 at 2024? At baka nga itong 2026 ay ubos na. Diba? Kaya yun yung palagi ko sinasabi sa inyo na hindi lang tayo dapat tumutok sa 2025 National Budget. Flood control scam. Paano yung mga budget nung 2023 at 2024? At paano na ngayon etong 2026? Baka mamaya nililito-lito lang nila tayo tapos bandang huli tawag dito ninakaw na pala, inuubos na pala nila yun. Kaya dapat magkaroon din talaga ng malawakang protesta para ipagsigawan na buksan din yung ibang mga sangay ng gobyerno. Kasi unang-una, ngayon nga lang na nasa DPWH pa lang tayo, nanlulula na ho tayo sa mga nawawalang pera, what if pa doon sa iba? Diba? What if pa sa ibang sangay ng gobyerno? What if pa nung 2023? What if pa nung 2024 at 2026? Paalala lang po ang budget natin ng 2026 ay 6 trillion pesos. Biruin nyo yun, 6 trillion. Baka mamaya sabi ko nga sa inyo, kung nagawa nga nila nung 2025 yan, magagawaan nila ng paulit-ulit yan. Kaya dapat katulad na rin yan, yung iba pang mga congressman na kinakalaban itong krisis or itong nangyayaring nakawan na to. Baka pwede nyo namang simulan na ipakita rin or halongkatin yung ibang mga taon at ngayong taon na mga pondo. Nakatutok lang tayo sa 2025 Diba? Masyado tayong nawiwili sa 2025 ba? 2025 lang ba tayo nagkapondo? Hindi Simula po nung umupo si Marcos Jr. nung 2022, dapat mabuksan lahat yan. Makalkal lahat yan kasi bandang huli, baka magulat na lang tayo na nakapokus tayo dito sa trilyon. Sabi na natin sigurong mga nasa 5 trillion na pondo na nawawala sa pondo ng taong bayan. Baka mamaya magulat tayo na mas maliit lang pala to.
mas kapiranggot lang pala itong pinag-uusapan natin na nakawan. Eh baka may mas malalaki pang nakawan na nangyari noon kaysa ngayon. Kaya dapat buklatin natin yan. Kaya yung ano dyan, yung mga palabas ng administrasyon, wag din tayo basta-basta magpapaniwala. Kagaya ng sinasabi ko nga sa inyo, maniniwala lang tayo kay Martin Romualdez pag inilabas niya na yung hawak niyang video, text messages, at mga dokumento na ang mastermind talaga ay dalawa sila ni Marcos Jr. Hindi pa pwede yung ituturo niya lang si Chis Escudero. Hindi pa pwedeng ituturo niya lang si Marcos Jr. tapos siya malinis. Hindi ho tayo mananiniwala doon. Wala kaming pakialam dyan sa'yo, Martin Romualdez. Ang gusto namin ng mga Pilipino ay makulong kayong dalawa ng pinsan mo at yung mga kasamahan nyo. At eto, pag-usapan na rin natin tong kay Ping Lacson. Sabi kasi ni Ping Lacson, pag may ipinakita daw na ebidensya laban kay Pangulong Bongbong Marcos, ay wala na daw silang magagawa ron. Tingnan natin, baka nagkakamali tayo ha. Sabi ni Senator Ping Lacson, kung ang ebidensya ay itinuturo ang Pangulo, wala kaming magagawa doon. Una-una, Senator Ping Lacson, paanong wala kayong magagawa? Putang ina, di sana bumaba ka na lang dyan sa termino mo. Bumaba ka na lang bilang senador kung wala kang magagawa. Kaya ka nga nandyan eh. 'Di ba? Una-una, kaya ka nga naging chairman ng Blue Ribbon Committee para mag-imbestiga. Ngayon, kung sasabihin mo sa amin na wala kang magagawa at wala kang pwedeng gawin, ikatarantaduhan mo yan. Unang-una, mag-imbestiga ka. 'Di ba? Katulad niyan, yung 18 Marines. 'Di ba? Sabi mo sa 18 Marines sinungaling. So, paano mo nagsasabi ng totoo si Pangulong Bongbong Marcos? Wala ka pa namang ginagawang investigasyon. Kaya wag mo kaming paikutin diyan sa kung may ebidensya. Marami ng ebidensya na nagtuturo na dawit or mastermind si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyayaring nakawan ngayon. Sapat na sa taong bayan yun. Ano pa bang kailangan mong ebidensya? Buto ni Marcos? Sorry guys sorry. Hindi kasi, nakakabwisit na kasi itong si Ping Lacson. Ano bang kailangan mo pang ebidensya? Yung bayag ba ni Marcos Jr.? Yung hotdog ba ni Marcos Jr. para lang maniwala kang, para lang magkaroon ka ng lakas ng loob para imbestigahan? O sadyang takot ka lang kay Marcos Jr. o tuta ka talaga ni Marcos Jr. kaya hindi mo siya kayang ilaglag? Ang dami na eh. Una-una, bakit, di ba, sabi mo, ikaw ang matang agila. Mahilig kang mangkaykay ng mga ebidensya. Di ba dati ginagawa mo yan? Bakit ngayon ayaw mong gawin? Una-una, senador ka na. May kapangyarihan ka para ipakalkal yung mga files na hawak, katulad na lang, hawak ni Bernardo, hawak ni Cabral, hawak ni Bunuan, at ng iba-iba pang mga sekretary ng DPWH. Ba't ayaw? Di ba may mga confidential fund kayo lahat? Hindi lang naman Congress, hindi lang naman DOJ, Ombudsman, DOJ, DILG, hindi lang naman Office of the President, at hindi lang naman Office of the Vice President ang merong confidential fund. Una-una, meron din kayo. Yun ang pagkakaalam ko. Bakit ayaw mo ipatrabaho? Trabahuhin mo yung mga files. Doon mo makikita na kung sino talaga. Tsaka ito pa, obvious naman, Ping Lacson. Huwag mo kaming gawing tanga ka. Alam naming tanga ka, pero huwag mo sa aming gawin yun. Obvious naman. Sabi nga namin, halos nasa 80% ang ambag na pirma ni Marcos Jr. sa bawat pondo sa Pilipinas. Tapos sasabihin nyo, hindi siya yung mastermind? So kung hindi siya ang mastermind, ibig sabihin pabaya siya. So kung pabaya siya, dapat umalis na siya sa pwesto niya. Ayaw niyong ipagsigawan yun. Ba't ayaw niyong sabihin yun sa kanya? Total, kayo yung mas malakas kasi senador kayo. Bakit kami? Papakinggan ba kami niyan? Diba? Hindi niya nga pinapakinggan yung kapatid niya na magpagamot siya dahil dyan sa sakit niya. Kami pa kaya? So ikaw na senador na binoto ka ng taong bayan, di gawin mo. Trabaho mo yun so ibig sabihin, kagaya ng sinabi ni Isko Moreno na hindi naman daw namomonitor ng Office of the President lahat ng galaw ng mga tao nila.
Eh kung siya nga daw mayor, may posibilidad daw na may nangyayaring nakawan sa mga empleyado niya, sa mga nasa baba niya. So, ibig sabihin, weak siyang mayor. So, ibig sabihin si Marcos, kung ganun man ang nangyayari, na nagkakaroon, alam naman natin na nagkaroon na ng nakawan, so ibig sabihin, pabaya si Marcos Jr. So, ibig sabihin, weak leader siya. So, hindi bumaba na siya sa pwesto niya. Yan dapat ang ipaglaban nyo, Senator Ping Lacson. Hindi yung sasabihin nyo na kapag may ebidensya, ituturo. Sandamakmak ng ebidensya ang lumabas. Hanggang ngayon, wala pa rin kayong aksyon. Kailan kayo a-aksyon? Pag pag wala na rito sila. Pag nasa ibang bansa na. Ganun ba? Kapag nagsitakasan na, ano pa bang mahahabol namin dyan? Anak ng timang ka naman, Senator Ping Lacson. Tapos pag nababanata ka, sabihin mo, mali mo na lang yung nasisitay. Ano bang sisitayin namin sa'yo? Wala ka namang ginawang tama. Ay kung may ginawa kang tama, di papalakpakan namin yun. Paano namin gagawing papalakpakan namin yung ginawa mong tama? Wala ka namang ginagawang tama. Ay nako, Ping Lacson, huwag mo kaming utoy, iba na lang. Pero ito ang pinakamalupit, mga banateros, mga kabiyaya. Asan na si Kimbo? Kimbo, shoutout sa'yo. Siguro, panahon na to para ipagtanggol mo si Martin Romualdez. Diba sabi mo dati, si Martin Romualdez ay tatay mo or tinuturing yung ama ng Kongreso, diba? Tinuturing yung ama dyan sa House of Representatives. So, asa na kayo ngayon na aping-api na etong si Martin Romualdez? Bali-balita ko, Kimbo, naghahanda ka na rin daw na para maglabas ng statement para ilaglag si Martin Romualdez o si Marcos Jr. Aba, malupit Malupit ka, Kimbo. Alam mo sa sarili mo na kapag nawala na ang lakas ni Martin Romualdez, ay isa ka sa mga malalaglag or isa ka sa ilalaglag ni Martin Romualdez, ganun ba? Kaya medyo nagpaparamdam-ramdam ka na ngayon? Or eto ba, hindi ko alam kung 100% na totoo to, pero oo, nung nawala si Saldico bilang chairman of appropriation, hindi ako nabubulol sa pagsabi ng posisyon niya dati. Di ba alam naman na natin na si Stella Kimbo ang pumalit. So, ibig sabihin, yung ibang mga nakawan doon ay alam ni Stella Kimbo yun, di ba? So, alam ni Stella Kimbo yung ibang mga nakawan doon. So, ibig sabihin, maraming alam si Stella Kimbo kung sino or alam din ni Stella Kimbo kung sino yung mga mastermind sa nakawan na nangyayari sa gobyerno. Aba, labas-labas. Oo, Ma'am Stella Kimbo, shoutout sa'yo. Baka mamaya, pag dumating yung araw ng laglagan, pag sinama kanila, malamang isasama kanila dito. Kaya kung ako sa'yo, ilaglag mo na. Oo, magsalita ka na rin. Kasi kapag naunahan ka, paktay kang nilalang ka. Kapangit mo pa naman. Ay, sorry. Ay, sorry. Ma'am Stella Kimbo, dapat lumalabas-labas ka na. Hindi po pwedeng mananahimik ka na lang. Idadamay kanila ng mga yan. Kilala namin yung mga congressman na mga pwede nilang idamay sa isyong to. Ang dami ninyo. So, alam ko na isa ka dun. At alam din ng mga Pilipino na isa ka sa gusto nilang panagutin na nangyayaring katiwalian or pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya ako sa Stella Kimbo, kung ano yung mga nalalaman mo, kung ano yung nasa sa yung dokumento, ilabas mo na yan. Oo, ilabas mo yan. Hindi pa pwedeng habang buhay ka na lang na mananahimik. Hindi pwedeng habang buhay ka na lang na ganyan. Kapag inunahan ka, yari ka dyan. Diba? O eto, katulad ng ibang mga congressman na mga dawit din or nabahagian din ng malay-maletang pera, ay magsikokak na rin kayo. Kasi pag kayo inunahan, yung perang napakinabangan nyo na binigay nila, mawawala bigla yan. Gasino lang yan. Katulad na lang yan, yung isang tao na nanghamak ng isang relihiyon.
na pag-uwi sa kanila, pagdaan sa CT scan or kung ano bang tawag doon, pag nilagay mo yung gamit mo sa ano ng or pang CT scan ng eroplano, may kita mo yung mga laman. Buta na dati, 'di ba, umugong ang balita na halos 4 na bag na punong-puno ng pera or nagkakahalaga ng nasa 250 million ang dala-dala niyang pera pag-uwi. Tangina, yung pera mong yan na naiuwi sa pamilya mo. Pagtapos ng termino ni Marcos Jr., yung kakaharapin mong kaso, sandamukal. Kulang na kulang yung 250 million mo na binayad sa'yo para walang yain mo. Yung relihiyon na nananahimik lang. Kaya kayo yung mga congressman dyan, katulad niya nila, katulad nila Fernandez, nila Luistro, nila Abante, nila, sino pa ba? Paduano, si Acop nauna na sayang, hindi natin mapapanagot Pero mas grabe yung naging karma na binigay sa kanya. So marami yan sila, yung buong Tuadcom, di ba? Oh, si Ortega, si Ortegi, my sister. Oo, 'di ba? So, tingnan nyo ngayon, sa oras na makulong yung boss nyo, iyak kayo lahat diyan. Lahat kayo idadamay. Baka nga gawin pa kayong panakip butas 'Di ba? Una-una kayo nasa ilalim ni Martin Romualdez. Kayo ang gagawin panakip butas. Kaya mag-ingat-ingat kayo hanggang sa maaga pa, gawin nyo na yung dapat yung gawin. Kasi pag kayo naunahan, paktay kayo dyan. At eto na nga, pag-usapan na nga natin yung sinasabing video na nahawak ni Martin Romualdez kay Lisa at kay Pangulong Bongbong Marcos. At etong text messages na ilalabas, yung kumakalat na text messages na naggagaling daw nanggaling daw kay Marcos Jr. text messages kay Bersamin. So maraming mga text messages na inipon-ipon para ilalabas. At ang malupit, ano kaya ako'y nagtatanong tayo ay magtatanong muna ngayon, ano kaya itong video na sinasabi na hawak daw ni Martin Romualdez, na isa sa mga alas ni Martin Romualdez laban sa kanyang pinsan na si Marcos Jr. Uulitin ko pwedeng gawa-gawa lamang ni Martin Romualdez at Marcos Jr. na mag-away-away sila. Kunwari nag-aaway-away na sila para si Senator Chis Escudero ang idikdik nila at pagmukain sa taong bayan na mastermind sa flood control scam. Excuse me. Pwedeng ganon. At kung abot naman dito sa alas na hawak ni Martin Romualdez, pwede rin talaga na nag-aaway-away na sila. Pwede rin naman na talagang nagtatrayduran na sila kasi nga may kasabihan nga tayo ng demonyo, galit yan sa kapwa demonyo, di ba? Ngayon mga banateros, mga kabiyaya, kung totoo man talaga na wawasakin na ni Martin Romualdez yung pinsan niya, siguro napapaisip-isip din siya na pag winasak niya pinsan niya, mawawalan lalo siya ng lakas. So sa madaling salita, makukulong siya mas mapapaaga yung pagkakulong sa kanya. Diba? Mapapaaga yung pagkakulong sa kanya at hindi na rin, depende na lang kung wala na siya rito sa Pilipinas. Kasi mahabang panahon na rin yung nangyari. Yung lumipas, di ba? Pwedeng nasa ibang bansa na si Martin Romualdez, kaya pwede niya nang gawin lahat. Pwede siya mga pagtago, kagaya ng ginagawa ni Saldico, pwede niya na nga talagang labanan si Marcos Jr. Ngayon, kung kakalabanin niya na si Marcos Jr. at nasa ibang bansa na siya, mas malakas yung puwersa niya, hindi na siya mahabol at hindi na siya mag-iisip na mas mapapadali yung pagkakulong niya, 'di ba? So pwedeng ganun. Pwedeng totoo nga na nag-aaway-away na sila. Ngayon, kung ano man yung video or alas ni Martin Romualdez labang kay Marcos Jr., ilabas mo na yan. Huwag mo nang patagalin. Kailan mo pa ilalabas yan? Sa 2028 pa.
Kailan mo ilalabas yan? Kapag pinatay ka na. Pag pinapatay ka na ng pinsan mo. Doon mo lang ilalabas yan. Doon mo lang may isipan yan. Pwede niyang gawin yan. Demonyo kayong dalawa eh. Diba? So, kailan mo ilalabas yan? Yan yung pinakatanong dyan. At etong mga Bersamin, kailan din kaya lalabas? Kasi may mga bali-balita ako na natatakot lumabas tong mga Bersamin kasi anytime pwede daw silang ipapatay. Hawak daw yung mga pamilya, kaya ayaw daw nila magsalita. Pero sabi ko naman din at sa isip-isip ko, kung ganun man, kung totoo man talaga yun, mahirap nga naman yun. Na kaya hindi sila makapagsalita ng alam nila mapatungkol dito sa nakawan na to, dahil hawak yung pamilya nila, kagaya ng ginagawa nila kay Gutesa. 'Di ba? Hawak-hawak nila si Gutesa, pati yung pamilya, kaya si Gutesa, lahat ng mga sinabi sa hearing sa Senado, binawi lahat. Kasi nga, syempre, iba na kasi kapag usapang, iba na kasi pag usapang pamilya na. Diba? Iba na kasi pag-usapang pamilya na, talagang medyo may mga, alam mo yun, may mga bagay talaga na hindi talaga rin kayang ipagpalit pag pamilya ng usapan. Pero para sa akin, kung meron mang talagang text messages at may video na pinangahawakan si Martin Romualdez, ilabas mo na yan. Ilabas mo na yan, Martin Romualdez, kasi sabi ko nga paulit-ulit, baka unahan ka pa ng pinsan mo. So yun mga barateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo ho dito at sa mga nangyayaring issue? Kayo ba, naniniwala ba kayo na pakana lang ng magpinsan itong away-awayan na to? Naniniwala ba kayo na itong si Boying Rimulya at Martin Romualdez ay nag-aaway? O naniniwala kayo na palabas lang nila ito at ang gusto nilang mangyari ay si Senator Chis Escudero or mga Duterte talaga ang palabasin nilang mastermind sa nangyayaring issue na to? So kung ano yung komento nyo, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros.